Andiyan na ating bisita, si Dr. Gerald Abergos. Merry Christmas, Dr. Abergos. Ay, magandang good morning at magandang Merry Christmas sa iyo, Kuya Mark. At Oh. maligayang Pasko sa lahat ng ating mga nanonood at nakikinig ngayon. Ayun, maligayang Pasko. Yun nga sabi ko. Ewan ko, napakinggan mo kanina. Mm. Yung Pasko na 10, tayong dalawa sa ating henerasyon. Noon ay talagang face-to-face. Ngayon ang Pasko ng mga kabataan, virtual. Busy-busy sa pag-greet ng Merry Christmas, Happy New Year online. Kahit nasa family reunion sila ngayon, kasama mga pinsan, nako, lahat nasa gadget. Busy-busy mag-comment ng Merry Christmas sa lahat ng nag-post ng kanilang Merry Christmas. Virtual ang Pasko. Ay, paano ba, Doc Abergos? Ano ba? Are they missing? Mas masaya ba Pasko natin noon sa ngayon? Digital na Pasko. Ako rin, guilty pagdating dyan. Kasi Ikaw naman wala pala eh. tayong oras, Kuya Mark. Wala tayong oras na pumunta sa mga lugar nila, magbisita personally, physically to be there, which is also good na meron tayong isang platform na kung saan kaya rin natin makapaghandog ng ating mga Christmas Pagbate. messages. Yung, Oo nga. yung sincere na Christmas messages natin sa kanila. Sure, Kasi, while it's true na, Kuya Mark, ng panahon natin, di ba talagang umaalis tayo, watcha tayo, puntahan natin yung ating mga friends, Oo nga. mga kapag-anak natin, di ba? Saya Yun yung nun. isa sa mga, di ba, yun yung isa sa mga sa mga hinahanap natin tuwing Pasko, yung pupunta sa mga kamag-anak, sa mga kaibigan, ano. While it's true na nakakamiss yun, at on our part also, being parents na, hindi naman natin magawa din ngayon yun because of so many things that we have to face each day, ano. Maganda rin na kahit na paano, meron tayong platform na kung saan nakakabati rin tayo sa kanila. Isipin mo, Kuya Mark, Ah, ilan ang nababati natin yung panahon natin. Konti lang din na ngayon isang bukas mo lang ng Facebook Messenger or Viber mo or yung text message man lang, ano, na sasabi mo talaga personally yung gusto mong sabihin or somehow kahit generic, i-forward mo pa rin. Still, we think of them and they think of us during Christmas time. oo, hindi kasi, hindi, halimbawa, sabi ko, yung ehemplo ko, kunwari ngayon, magkakasama kayo ng mga magpipinsan na sa bahay ng lolo nyo ngayon, 25, December 25. Pero yun nga, pagising ng umaga, kanya-kanya sila ang presence nila ngayong Pasko, damang-dama mo online. Pero, pero yung kayo na magkakasama face-to-face, hindi masyadong dama. Ito pa naman ng D-Day, 25. December 25. So parang minsan may mga ganong eksena na parang ano lang, parang nadamang-dama mo lang ang Pasko ay online. Pero sa totoong buhay mo parang ordinary day. Ako lang naman 'yon, ha. Hindi naman nag-a-apply sa lahat. Pero may mga ganong eksena na parang nanghihinayang ako o sabi ko sana kagaya nung dati. Alam mo kasi dati feeling ko dahil wala namang mga video call, wala namang mga group chat, mas nag-e-effort tayo, Dr. Gerald, na sadyain. Yes. Kasi miss na Yes, miss that's natin true. sila eh. May effort tayo mag-organize, magsadya na magkita-kita. Pero ngayon kasi dahil nakita ko na ano na kami, multiple frame live ano na kami, nagkwentuhan na kami sa Zoom, ganyan. So parang okay na 'yon, 'di ba? Parang nairaos na eh. At saka kami naman nag-uusap lagi sa group chat. Okay na 'yon. 'Yun lang naman 'yun sa akin, Doc. That's true. Tama naman yun. Na, Kuya Mark, so ngayon nakikita natin, ano, while inoobserbahan natin to. So lumalabas talaga na yung diwa ng kung paano sineselebrate ang Kapaskuhan lies within us, sa atin, sa mga matatanda, sa mga naunang henerasyon. Yung practices na dapat natin i-enforce, kumbaga, dahil tayo naging leaders ng families natin, na i-enforce na talagang dapat magsama-sama tayo tuwing Pasko, na like for example, in our family, talagang pinaghahandaan naman po na nasa Kapaskuhan ng gabi, ano man tawag doon? Yung maghihintay ka ng Pasko, nalimutan ko tuloy yung term, yung 2024 ng gabi hanggang 25 ng madaling araw, nandoon ang buong family. And then, katulad ngayon, Sa ngayong lubong. morning,
Salubungin natin Pasko, no? Itong morning, early morning, yun, nagsialisa na sila. Umuwi na sila. Oo. If you would notice also, itong background ko hindi naman ito yung background na typical na pag magkausap tayo sa interviews, ano? Because this is the house of one of our family members. So nandito kami, nagpuntahan kami dito. And later on, families will leave. Pupunta na kami sa aming kanya-kanyang mga tahanan. So, ganun lang naman po. Kung gusto natin na maging classical, maging parehas na kinagisa natin Pasko, tayo po, nasa burden po natin at nasa sipag po natin yung mga magulang, na gawin po natin yun. In fact, Kuya Mark, here right now at this house, I think, more than 50 people are here right now. Oh, Kanina, sa bahay niyo? madaling araw. Yes, ang Ang swerte laking lang naman. pamilya nyo pala. Ang swerte lang naman dahil merong lugar. Isa rin po to, Kuya Mark, may lugar kasi na mapagdadausan. Meron kumbaga may ancestral home, may home base, ano. Oo. Pero kung talagang with the hustle and bustle of urban life, talagang wala. Mahirap talaga makita. Gustuhin man natin na ang ginagawa natin sa urban life natin, ano, pupunta tayo sa isang restaurant o sa isang place. Pagkatapos Oo nga. tayo magkikita. Kaso sarado rin naman sila on the 25th. Kaya, Sa bahay. culture is ever-changing. However, yung diwa, kung bakit kailangan nating i-celebrate, nandun pa rin naman. Oh, alam mo, pati yung singit ko lang, Doc Gerald, even yung gift giving, nag-ano rin siya, nag-evolve din eh. Ngayon, pansinin mo yung mga inaanak, hindi na nga minsan nag-e-effort pumunta sa ninong. Mag-ano na lang, mag-greeting sa kunwari FB Messenger o sa tapos hihingiin mo na lang yung number ng e-wallet. Ay, Merry Christmas inaanak. Ano nga ang e-wallet number mo ulit? Ganon. So parang even that nag-evolve dahil may teknolohiya na para gawin yun. O kaya naman kung meron kang binalot, hindi naman na rin pupunta kasi ine-expect ng inaanak mo, meron namang courier service na rider. But ako ba'y papupuntahin pa kay traffic? So talagang with all these conditions, may teknolohiya, may mga courier services na, ma-traffic, nababago tuloy even yung culture ng gift giving. No, Doc? Totoo yan. Ibang-iba yung kultura dati sa kultura ngayon. 20, 30, 40 years ago, sa naalala ko, sa kultura ngayon. Now, hindi na naman natin masabing nakakalungkot kasi ito naman yung kinagisnan ng ating mga kabataan ngayon na for them, this is Christmas. For them, ito yung masaya para sa kanila. Just like what I'm saying kanina, Kuya Mark, that's true na talagang nagbago. Pero ito yung henerasyon nila. Culture is ever-changing. Yes. Talagang nagbabago ang kultura. Pag hindi na pa-practice, mawawala yan. May bagong practices na naman na papasok. Pero yung saya, I would like to believe, ito personal na na po, ito hindi ito academic, I would like to believe na yung saya natin na nakakatanggap tayo ng regalo o nung nagbibisita tayo would also be the same. At mas maganda rin sa atin, would also be the same na saya na magkita po tayo sa maliliit na screen, happiness and yung regalo na tanggap natin via courier at karaniwang ginagawa natin dati, regalo na tanggap natin or nagbibigay tayo na tayo mismo pupunta. I would like to believe that the essence of happiness is still there. Totoo However, naman. ito yung maganda, Kuya Mark. Dahil na pag-uusapan natin to, we could still make Christmases better. Kasi oo nga, hindi na natin nagagawa yun. Sige, punta tayo. Sige, visit tayo. See? So, for the new generation now, kung nakakatanggap na siya sa mga e-wallet nila, sa mga courier, pag tayo naman ang pumunta sa kanila, wow, that would be so merry sa kanila. That would be happier sa kanila. Oo, tama. Talagang nagbabago naman. Sabi nga nito si texter natin, 7508 Nasa modern world na kasi tayo, mas okay ang virtual greeting kasi less stress, less expenses, no traffic, more safety, and more convenience, ika niya. Totoo naman. Oo, gets ko naman. Sabi ko nga kanina, may disclaimer nga ako kanina, Doc Gerald, sabi ko, yun ay akin kasi nanggaling ako sa henerasyon na yun. Malamang nami-miss ko kasi. Siguro. Pero kako nga, hindi yan pareho sa henerasyon ngayon na hindi naman nila alam yung dati natin. Kumbaga ito na ang kanilang kinagisnan at
masaya o ay hindi mo pwedeng minosin iyon. Talaga namang nagbabago at ito na yung ganito na sila gumawa ng saya ngayon. Saya pa rin ang tawag, hindi ba, Doc? Yes, that's Oo. right. Yung, kaya sabi ko nga, again, hindi ito academic, ano. I just would like to believe na yung saya natin dati, Ah, equally, kaparehas din ang saya nila ngayon. Pero mas ah. maganda, with our sipag as parents, ano, as now leaders of our families, na kung dagdagan pa natin ng parehas ng practices natin, nung kultura ng panahon natin, gawin natin with our children, aba, masasaya ang Pasko nila kaysa sa atin. Meron ng virtual, meron pang physical, at hopefully, ma-imbibe nila yon, makita nila na this is the way to celebrate it. Tsaka, Maramdaman nila na kapag lagi natin ginagawa, pag time na panahon na nila, hopefully, we hope and pray na sana ganun din ang gawin nila. sa bagay. Pag panahon nila. At saka ano rin, yung pagbabago, hindi rin lang naman sa mga syudad, sa mga urban areas. Ako, feeling ko kahit sa mga probinsya, madalang na mahanap mo yung talagang traditional na Pasko. At saka yung edad, kahit mga edad natin, sabi nga ni Doc Gerald kanina, guilty rin siya dyan hindi ba? Yung, yung mag-gadget na because na talaga ang mundo ngayon, di kung kahit pumunta ka sa probinsya doon ka magputo bongbong, magsimbang aginaldo, simbang gabi, ay ganun din, i-Instagram mo rin, picture ka rin doon. Kasi yan na nga ngayon no? So, siguro talagang dapat tanggapin na nga natin na nagbabago at siguro ay responsibilidad nating sumama sa pagbabago, Dr. Gerald. Yes. We should accept that culture is ever changing. People have varied cultures. However, culture is transmitted from generation to generation. Hanggat masipag tayong ipakita sa kanila kung ano ang kulturang kinagisnan natin, hopefully, we hope and pray na ganun din ang gawin na sa kanila. Katulad yan, yung sa simbang gabi, nabanggit niyo rin, Kuya Mark. Ang simbang gabi ngayon, hindi na parehas yung dati na alas 3 ng madaling araw, alas 4 ng madaling araw. Ngayon ang simbang gabi, yung gabi na talaga na morning natin, after work, simbang gabi. So, ganun na nangyari. Kaya tuloy, pati yung pangangaroling na ang karaniwang yung organized na nagkakaroling talaga ay yung mga church groups. Kahit anong sekta pa yan, mga church groups. Ngayon, napapansin natin, para bang konti na rin yung nangangaroling. Kasi nagbago na rin Totoo. Na, di ba Kuya Mark, yung kung kayo ay miyembro ng choir, bago magsimbang gabi, kahapon, kunyari, nagkakaroling. Pagkatapos, after na magkaroling, magmimiti sa simbahan, yun, naghahanda naman siya sa kanta nila sa simbang gabi. Nawala na yun ngayon kasi nga, nagbago rin yung schedules natin. But then again, sabi ko nga, it's an opportunity for us, for the adults, for the parents, na maipakita sa mga bata na may mas maganda pa na pamamaraan tayo makapag-celebrate, na mas mararamdaman natin ang presence ng bawat isa na actually, nakakainggit. Sasabi natin kanina, guilty tayo, pero nakakainggit. Nung panahon natin, I'm introspecting right now, Meron ako mga hindi nabati nung mga panahon natin, na hindi ko man lang na send a message. Now, I'm trying to find them. Kagabi, hinahanap ko sila para makapag-Merry Christmas lang ako. Piruin mo, yung henerasyon ngayon, kayang-kaya nila yon right now. Sa bagay. At this moment, magagawa nila. Oo. At saka So, ngayon, tanggapin natin Oo. na nagbabago naman ang kultura. And it's fine. We should just make it a little better for them. Yes, oo. Tsaka kasi nga napakadali ngayon na magbuo ng communities na reachable. Halimbawa, meron kayong Messenger group chat na mga kaklase mo ng elementary, meron kayong kaklase mo ng high school, meron kaklase mo ng college. So ngayon napakadaling magbuo ng community online. Kaya ganun din kabilis yung bumati ka sa kanila, hindi ba? So yun nga ang napakalaking bagay rin sa teknolohiya, Doc.
That's right, that's right. See, we can make it better. Katulad ng may group ako from school na nagsabi, "Oh, ano, magsama-sama tayo, mag-get together." Nakita ko kasi I was out of town. Sila nagmagkakasama sila. Sandali lang yun, na ilang oras lang na planning yun. Oo nga. See, binuin mo, samantalang dati, hindi natin magawa yun. Oo. Pagpapawagan pa tayo sa telepono, sa landline, para lang makapag-organize. Mas napapabuti natin yung pag-celebrate natin ngayon ng Kapaskuhan or any occasions because of these new technologies that we have, and yung pagkakataon na nabibigyan tayo ngayon. Oo So, nga. Sabi nitong texter natin si Bong ng Kainta, sabi niya nagbabago na po talaga ang panahon, pati na rin ang observance ng Kapaskuhan. Palagay ko nga ho, noong unang panahon, kung meron ng courier service, ipapadala na rin lang ng 3 hari ang regalo nila kay Jesus. Imagine namang disyerto tinawid nila sa kadiliman para madala yung regalo. Oo nga naman, 'di ba? So ibig sabihin ganun nga talaga. Baka yung mga dati kasi uso rin Doc, yung mga choral, 'di ba? Yung silang kakanta ng mga ngaroling ganyan. Ngayon hindi na. Ang dami ng patugtog, ang dami ng mga everywhere. So nagbabago talaga kahit na yung yung observation natin sa paligid pagkapaskuhan. that is right, that is right. Kaya nga, but then again, Kuya Mark, yung kasiyahan ng mga bata ngayon, same pa rin yan. Same pa rin yan na kasiyahan natin dati. Oo. Kung gaano sila yung level ng saya nila. I would like to believe na ganun din yung level na kasiyahan natin. At we could always make it better for them. Ngayon pa na napag-uusapan na to ng marami, from Gen X and above, na parents at grandparents na ngayon, nagsisipag para gawin ang mga bagay-bagay na kinagisa natin. Ito nga mismo, in our family, as far as Bantayan Island, Cebu, who came here? Who came here for Christmas. Tapos in a few days, uwi na rin sila. Bakit? Kasi dahil pag New Year naman, ang tradisyon naman pag New Year is sa kanya-kanya mga homes. Hindi na yung magsasama together in one ancestral home. Parang ganun. So, again, nasa practices po nating mga adults yan, mga parents, mga leaders ng families natin. Kung i-embrace natin ito, well and good, and we could always make it better naman for them. Oo nga, sa bagay. Tsaka dati, kahit sa mga school, mga Christmas party sa school, lagi ang tema, di ba? Yung sabsaban na Philippinized. Ibig sabihin, ang sabsaban natin, pag ginawa natin yung Belen ay parang barong-barong, parang Filipino setting, no? Barong-barong. Ba ngayon, ang mga Christmas setup, mga White Christmas, mga Korean. mga Korean-inspired, White Christmas, ganyan. Ganun na mga tema nila at ang music nila, yung mga popular music ngayon, pop culture, na ibang-iba na. Kasi ganyan na ngayong kabilis. Meron ka pang TikTok. Alam mo, taon-taon, napansin nyo ba? Ngayon, itong usong kanta TikTok dance sa mga Christmas party. Bukas, sa next Christmas, 2026, iba na naman. Ganong kabilis magbago, even yung pop culture natin, Doc? Nabanggit mo yan, Kuya Mark, naalala ko tuloy yung mga favorite natin na mga tugtugin tuwing Kapaskuhan. Every year, paulit-ulit yun. Mga Nat King Cole, na naalala ko pa yung album cover. Every year when I was young, I remember that very, very clearly nung lolo ko pinapatugtog sa kanyang turntable. That's every Christmas. Ngayon, iba-iba. Every year, iba-iba yung theme ng music. Nakakatuwa at nakakatawa at something to reflect on. Oo nga, ito sabi din ng ating texter si Chi Malio, sabi niya, meron pa din pong simbang gabi sa madaling araw, naging 2 sked na nga lang po dahil binigyan din ng simbahan ng pagkakataon yung mga hindi talaga kaya sa madaling araw dahil sa trabaho o anumang sitwasyon. Ito yung anticipated mass, di ba, ng gabi, parang binigyan daan. Kasi nung araw naman, hindi kailangan kasi wala pa naman mga call center noon na ganun yung mga schedule, hindi ba? Parang dati ang talagang ang trabaho lang parang iisa ang 8 to 5.
isang 8 to 5. schedule di ba? O 9 to 5, ganyan. Oo. Ngayon hindi na dahil globalized o di may mga call center ka, etc. So pati iyon nagbabago. Yan, anyway, Doc, Merry Christmas. Salamat at sinamahan mo ko kahit Paskong Pasko. Naalala ko si Tita Susan, kami magkasama dati nung Pasko, New Year din. At thank you very much at for an opportunity na Oo. pag Pasko at New Year tayo magkakasama Nako, thank sa you. mga morning interviews natin. I am very happy with that. Sige. Magandang umaga sa inyo. Okay, Merry Christmas. Si Dr. Gerald Abergos po yung napakinggan nyo, ating suking sociologist. Ayan. Teka muna bago ako magpaalam. Mga kapuso, may good news kasi si Tito Boy sa inyo. Pakinggan nyo.